Magandang gabi sa ating lahat. Narito po update sa binabantayan natin bagyong si Karina na mas lumakas pa nga at ngayon ay nasa tropical storm category na at may international name na Gaini. Ito ay isang salitang Korean nang ibig sabihin ay an o isang langgam. Huli nating namataan itong bagyong si Karina sa layong 630 km silangan ng Kasiguran, Aurora. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot sa 80 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 km per hour. At kung makita natin sa ating satellite imagery, ito ay nasa karagatan pa rin at malayo pa rin ho sa ating Philippine landmass kaya wala pa rin ho itong direct na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, kaninang umaga nga o kanina alas 9 ng umaga ay lumabas na ating area of responsibility itong dating bagyong si Butchoy. At sa kasalukuyan, ito ay nasa layo ng 545 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. At yung kanyang taglay na lakas ng hangin umaabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Ito ay patunay na kumikilos pahilagang kaluran sa bilis na 10 km per hour. Itong bagyong dating si Butchoy pati na rin itong bagyong si Karina ay patuloy yung na-enhance itong southwest monsoon o habagat na magdudulot pa rin ngayong gabi na mga kalat-kalat na mga pagulan, mga pagkidlat at pagkulog dito po sa bahagi ng Palawan, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa Occidental Mindoro, Antique at sa Negros Occidental. Doble ingat pa rin po sa mga areas na aking nabanggit dahil posible pa rin ho sila makaranas ng mga malakas na mga pagulan dala nitong enhancement sa may southwest monsoon o habagat. Pero dito po sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi na ating bansa, ngayong gabi ay mga isolated cases na mga pagulan lamang yung ating inaasahan. Narito po ay ating latest track ukol dito sa binabantay nating bagyong si Karina. Patuloy nga itong kikilos pa northwestward at babagal ho o patuloy na babagal yung kanyang pagkilos. At kung makikita po natin, mananatili itong offshore or malayo po sa ating Philippine landmass for the next 5 days. At sa intensity naman ho, makikita natin na pagdating ho ng Lunes ay severe tropical storm category na itong bagyong si Karina at pagdating ng Martes ay nasa typhoon category na ho ito. Kaya hindi natin naalis sa posibilidad ng rapid intensification dahil nga in a short period of time ay mas lalakas ho ito at aabot nga sa typhoon category by Tuesday. At narito naman po yung forecast location natin dito sa binabantay natin bagyong si Karina na in the next 24 hours ay nasa layo na ho itong 470 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. At in the next 48 hours or by Monday, nasa 400 kilometers silangan ng Aparicagayan at by Tuesday ay nasa 370 kilometers ng Itbayat, Batanes. Ano ho ba yung inaasahan natin pagdating sa heavy rainfall o sa lakas ng pagulan na dala nitong bagyong si Karina? Kung makikita nga ho natin sa ating track, malayo ito o mananatiling malayo ho ito sa ating Philippine landmass kaya for the next 3 days ay hindi ho natin inaasahan na magkakaroon ito ng direct na epekto o magdadala ito ng malalakas na mga pagulan sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero hindi ho natin nirule out yung possibility na kapag mas lumapit pa ho siya dito sa may extreme northern Luzon or sa may northern Luzon area ay posible ho silang makaranas sa mga pagulan. Samantala, kahit wala hong direkta epekto ngayong araw o hanggang bukas itong bagyong si Karina, pati na rin yung dating bagyong si Butchoy, ay patuloy naman ho nilang na-enhance yung southwest monsoon o habagat. Kaya inaasahan natin na sa may western section ng Luzon ay makakaranas pa rin po ng scattered na mga pagulan o yung mga kalat-kalat na mga pagulan na may kasama pagkidlat at pagkulob. Dala nga ho ito ng habagat. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan sa mga banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ngayong araw, itong Kalayaan Islands ay moderate to heavy o nasa 50 to 100 millimeters of rainfall po ang inaasahan natin na posibleng ulan na bumagsak po sa bahagi ng Kalayaan Islands. Pero bukas, pati na rin itong Zambales, Bataan, pati na ang Kalayaan Islands ay moderate to heavy rin ang mga pagulan dala nga nitong habagat. At pagdating po ng Lunes, may kita ho natin mas madaming areas na yung mga karanas na mga moderate to occasionally heavy na mga pagulan dala na southwest monsoon. Kasama na ho dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Northern Palawan. So posible nga po dyan yung mga heavy na mga pag-ulan kaya doble ingat at pinaghahanda ho natin yung ating mga kababayan sa mga banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa lalo na sa mga nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar. Pagdating naman ho sa lakas ng hangin, ano ho ba yung inaasahan natin na magiging epekto nitong bagyong si Karina? Yung pagtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 ay hindi ho natin nirule out sa kasalukuyan
kasalukuyan dahil nga sa posibleng westward movement nitong bagyong si Karina. Kaya mag-antabay pa rin tayo sa mga update natin sa mga succeeding tropical cyclone bulletins. Ngunit, itong southwest monsoon o habagat na nababanggit ko nga na i-enhance nitong bagyong si Karina ay magdadala pa rin ng mga gusty conditions o malalakas na bugso ng hangin ngayon hanggang bukas sa may Kalayaan Islands. Pero pagdating nga ho ng Lunes, mas madaming areas na yung maapektuhan na habagat, makakaranas na malakas ng pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. Particular na nga ho itong bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan at kasama ho tayo dito sa Metro Manila kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. Pagdating naman ho sa ating sea condition o sa kalagayan na ating karagatan, sa kasalukuyan ay moderate to rough seas pa lamang ho yung ating posibleng maranasan sa karagatan pero dahil nga mas lalakas itong bagyong si Karina at mas ma-enhance po yung habagat kaya hindi ho natin i-rule out yung possibility na magtaas tayo ng gale warning. Lalo na po dito sa may extreme northern Luzon at sa may eastern section ng northern Luzon, posible ito ay bukas po ng gabi. At dito rin sa may western section ng Luzon at Visayas, hindi rin natin i-rule out yung possibility na magtaas ho tayo ng gale warning dahil naman ho sa habagat.